Nagkakaroon na po sila ng mga sanga at bagong dahon. Guys, look! Nakapaglibot kami dito sa subdivision namin and meron tayong nakitang kasaba kaya meron tayong magagamit na pang ornamental plants natin o pang decorate dito mismo sa garden natin. Ayan, natataba binigay ni Tatay. Kung mapapanood mo to, Tay, thank you so much at mamahalin ko to at padadamihin. Ang ganda, guys. So, ang taba ng binigay sa atin ni Tatay. So, ayan guys, papuputol na natin para ma-direct na natin ng tanim. Ayan. Ayan, tama po. Pakutsilyo para madali siya itusok sa lupa. Oo. Ayan. Nakakatawa guys, meron na tayong pantanim na kasaba. Ayan, pwede na yan. Actually, kahit ganyan nga lang kaliliit eh. And guys, meron na tayong mga patanim na kasaba. Tuyot na tuyot talaga sila. Halatang walang ulan. Bababad lang natin guys sa tubig kasi mukhang na-dehydrate siya. Tapos kakandilaan din natin yung top niya. Dry na dry oh. Tuyot. Halata mong ano. Pero mula naman kahapon. Dami oh. Masyadong mayaman sa tubig ko si Jason. Tubig lang sana ang pagkabasan. So ayun na nga guys, dahil napakadami na itong tubig na to at kung magtatanong kayo bakit ganito yung kulay, pinagugas lang po talaga to ng bigas. Tapos pinapaipon ko lang kailangan kada magsasaing kasi kasama yan sa mga pinandidilig natin sa ating mga halaman. Tapos ang ginawa ko dito guys sa ating mga kasaba kasi sobrang dehydrate talaga sila, tuyot na tuyot, kaya possible talaga to na mamatay din. Ang ginawa ng lola nyo, binabad ko na muna siya magdamag dito sa ating pinagugasan ng bigas and then tinakpan ko lang siya ng plastic. Saka natin siya nandilaan nung hapon. Ito yung para hindi naman papasukin ng kanilang ibabaw at hindi mabubulok o hindi siya magkakaroon ng mga bakterya. At pag ganito yung ginawa nyo guys, 100% magsasucess kayo sa pagtatanim ng kasaba. So dito tayo magtatanim ng kasaba. Kung matatandaan nyo to, yung ating likod na pagtataniman ay sobrang masukal at puro damo na lang talaga. At hinayaan talaga nila to for 1 year na hindi ako nakabalik. Ayan, ganito yung itsura niya. May ko guys, umaakit na sa bakod, matanggal. Tingnan nyo nangyari dito sa stage. Actually, mga nakatanim dito doon, puro cactus. Mga dragon fruit. Ewan ko ba't hindi nabuhay mga dragon fruit ko dito. So, ayan yung mga panggatong na kahoy. Kapag gusto nyo. Actually, mga pinagawaan yan dati ng mga sumubrang kahoy. So, ayan na siya ngayon. Ito yung lilinisan natin tamo guys. Sobrang pagod ng lola nyo, promise. Tinitingnan ko palang pagod na ako. Totoo lang. Dahil nung dumating ako dito, sobrang tindi ng araw, guys. Ang ginagawa namin, hinihintay pa namin maghapon bago kami makapagkulkul. Kaya hindi kami matapos ng isang araw lang. Kaya nag-half day pa kami kung kailan lang makulimlim. Para hindi naman kami masunog. Kasi syempre, ang lola nyo ingat pa rin sa mukha natin kasi dagdag wrinkles yan kapag naarawan. Guys, yung mga damo na tatastasin natin dito sa ating garden, ganyan kakapal. Alam nyo kung bakit pinapakita ko sa inyo to para makita nyo yung pagkakaiba ng nandito si Sweet Life at wala si Sweet Life. Oh my God, what is that? Ayan, tingnan niya. May mga makahiya dito na makakapal na ang mukha, tumubo na dito sa ating garden. Oh, Mariosa. Sa mga hindi pa nakakita ng makahiya, guys, ito po yun. Pero makapal ang mukha niya kasi alam niyo yung trespasser na sila. Hindi naman nila to garden. Ayan. Oh, tingnan niyo, nahihiya sila, di ba? Yan po ang itsura ng makahiya na for me ay makapal. May tinik-tinik po yan, kaya ang hirap po niyan hawakan, guys. Ouch! Oh, kakasabi ko lang. May tinik, hindi nyo basta pwedeng hawakan. At yung gloves na dala-dala ko po ay cotton, kaya hindi ko rin sila mahawakan dahil tumutusok yung mga bulaklak na matatalim. Alam nyo yung mga bunga nung, ayan oh, meron din pala niyan dito sa atin. Nakikita nyo yan? Ang dami. Diyos ko, nakadikit lahat yan sa damit namin kahapon nila nanay. Kaya pangit yung nabili kong gloves, dapat pala ay rubber para hindi sila tumatago sa kamay natin. So, ang sakit nila makatusok. Ayan, ganyan yung lilinisin na lola nyo for today's video. Umulan eh, kaya na-stop kami. Pagkatastas nga natin, ayan na sila Kuya Jepo, yung pamangking ko, tapos si Kuya Gio, yung kapatid ko. Ayan, pinagkulkul ko talaga sila. Habang ako naman ay nagtatanim pa ng ibang klaseng gulay natin, sila naman, pinagtatastas ko na ng mga lupa na tataniman ko sa susunod na natapos ko yung project natin. Jajang! Naalala nyo ba tong area na to na sobrang dami ng damo, guys? Ayan na siya. Nalinis na natin siya with Kuya Jepo, syempre. So, tulong-tulong kami dyan. Yung nanay ko, si Ate Angge, si Tita Bebe. So, lahat kami halos nagtatanggal ng damo. Pati yung mga bata, guys. Pinapatulong ko sila, yung mga pamangking ko. Nagtatanggal naman sila ng maliliit na bato after mabungkal ni Kuya Jepo. So, ngayon, guys, ang itsura ng ating taniman. Ayan, kung makita nyo, malinis na. At ang itatanim natin dito, syempre, ay ayan nga, sabi nga sa inyo, ila-landscape natin to, guys. Ang itatanim natin dito ay kasaba. Yes po. Tapos yung kasaba natin,
'di ba? Alternate siya, kailangan may space siya ng at least 1 meter yung layo nila. Hindi natin sila pwede pagdikit-dikitin. Kasi kapag hina-harvest na natin siya, guys, mahirap yun kapag nakaganyan sila. Tapos nakaganon yung ibang bunga ng kasaba, nakaganyan. Kaya hindi pwedeng dikit-dikit ang tanim ng kasaba. Kailangan ay may spacing sila na lumalago dito kasi nakaganon yung bunga niya ng kasaba. So dapat ay may distansya sila pag once na itatanim nyo. Kung hindi, pag dikit-dikit, guys, ganyan. Ganyan mangyayari ng mga bunga nila. So pag bubunutin nyo yung isa, hindi nyo makakaltak yan. Magkakabali-bali lang yung laman. So ganun yun. Kaya abangan nyo to, guys. At ang gagawin natin ngayon ay magtatanim na tayo ng ating kasaba. Naalala nyo ba, punong-puno siya ng damo hanggang dito sa ibabaw. Pero ngayon, nakita nyo na ano na natin. Nabungkal na at napaintay na nga ni Kuya Jepoy. Thanks talaga kay Kuya Jepoy. Yan, Tapos, ang ginagawa namin, guys, tinatanggalan namin to ng bato unti-unti. Kasi alam nyo kung bakit. Magiging bukol-bukol yung mga kamote natin once na ito ay hindi natin natanggal. So, binubungkal nyo yan, kailangan ay tanggal kayo ng tanggal na nakikita nyo yung bato. Para every time na magtatanim kayo habang tumatagal, habang nagbubungkal, naliles na yung mga bato, ay magiging pino yan katagalan. So, ang pagtatanim po, guys, ay hindi forever na nakatanim sila dyan. Dapat ay at least twice a year ay nabubungkal nyo siya para yan ay maging healthy ang inyong lupa. At napakadaming graba, guys. Ayan, So, wala tayong magagawa dyan. Pero for the meantime, kung ano lang nakikita natin sa ibabaw ay tanggalin na rin natin. Para sa susunod na mga bungkal ay yung mga natirang bato na lang. Hanggang sa mawala na yung bato no every year. So napakalambot ng lupa kasi nabungkal na to ni Kuya Jepoy. So ang gagawin natin, guys, ay tatakpan na natin siya ng sheets. Yan yung para ma-prevent natin na hindi siya tulbuan ng damo. Tumubo man yung damo ay madali natin siya makita at mabunot kasi nga ay may sheets siya. Hindi lahat ng damo ay mabubuhay agad-agad. So kukunin ko lang yung sheets at magpipila. So dito, guys, habang pinabubungkal ko na Kuya Jepoy yung kabila, nagpapatanggal ko na rin sila ng damo. Ang ginagawa ko naman, flat ko na tong area na kung saan ay paglalagyan natin ng sheets kasi kinakailangan ay flat na flat sila. Kasi pagka bukol-bukol yan at umbok-umbok ay madali silang masisira ng hangin. Kailangan ay naka-flat sila kasi pag mayroong lulusutan yung hangin, yun yung madaling mawawasak ang inyong mulch o yung etong film na ginagamit natin. Tapos sa mga magtatanong, tingnan nyo na po yan sa yellow basket. Sa aking TikTok dito sa Pilipinas, Sweet Life TV PH po. Lahat po ng ginagamit natin ay makikita nyo po dun sa aking showcase. So eto na, guys, yung ating mga kasaba. So, after 4 days, guys, na nakakuha tayo ng ating kasaba and then pinagpuputol natin siya sa ganitong size. Actually, pwede namang mas maliliit. Kaya wala rin naman tayo pagtataniman kaya inas-is ko na yung ganitong size. So, yung ginawa ko, tinanim ko na muna siya dun sa ating plastic pot na may loam soil para mapahinga natin yung ating lupa muna kasi ng 3 days kasi pagkabungkal kailangan at least 3 to 4 days madry natin siya sa araw para yung mga ugat-ugat ng mga damo-damo na nakalkal natin ay mamatay. And then, para hindi mabulok ang inyong kasaba, guys, ang ginagawa ng lola nyo, tinatakpan natin siya using yung kandila. Lagi ko po yung ginagawa kasi bukod sa nai-sterilize natin yung pinagputulan para hindi siya pasukin ng bakterya, hindi siya mabulok, ay mapipilitang lumabas yung ating mga new buds o yung mga bagong sanga natin na dahil natakpan natin siya ng maayos. So wala siyang ibang lalabasan dito sa ibabaw kundi dito sa mga gilid. 4 days lang to, guys. Kung makikita nyo, guys, ang healthy ng kanilang mga ugat. Pero pag magta-transplant tayo ng may ugat na ay hindi natin ito pwedeng i-transplant ng as is. Kailangan ay baliin natin yung kanilang mga bagong ugat kasi ito yung magiging kasaba. So pag ito ay na-transplant natin tapos ginanon lang natin to, ang mangyayari, guys, balubaloktot ang kalalabasan ng ating mga lamang kamote. So kinakailangan, guys, ay putulin muna natin lahat ng ugat niya para mag-uugat siya ng bago. Ang daming kasaba nun, nakita mo, lahat ng ugat niya magiging kasaba. So ayan, guys, healthy yung ating. Ito wala pa siya pero nag-i-start na siyang magkaroon. Ayan, napaka-healthy nila. So ang gagawin natin, guys, ay itatanim natin siya dito and then ang kailangan distansya nila ay at least 1 metro. Imagine natin siya, guys, pag humaba yung kanyang kasaba. So hanggang dito humahaba yung kasaba. So kailangan ay dito natin siya itatanim. Ayan, kasi both side yan paikot, guys, tumutubo ang kasaba para maging malalaki yung kanilang laman. So napakadali lang, tusok lang natin to dito. Ayan. At wag masyadong malalim para hindi maging malalim yung magiging mga laman nila. Mahirap maghukay kapag masyadong malalim yung ating pagkakatanim. So binasahan na rin natin yung lupa. Yan yung para meron na silang moist at hindi pasukin ng langgam. Kasi ang lupa, guys, nilalanggam kapag dry na dry. So ayan, ganyan yung ating distansya. Dahil marami tayo, sayang. Pinili ko lang.
kapag kayo ay magta-transplant, make it sure ay sa hapon para maging success kayo. Kasi pagdating ng umaga guys, sobrang init ng lupa, ay mamamatay yung halaman nyo. Lalo na kung hindi kayo gumagamit ng mulching film. Okay, lang. So ayan guys. And then, para matakpan natin yung kanyang gitna at hindi masayang yung space nila, magtatanim naman tayo ng melon sa bawat gitna nila para matakpan yung ating taniman. So yung iba sinasabi kailangan nakahiga. Actually hindi kailangan nakahiga. Ang kailangan yung gawin guys ay pag kinat nyo yung kasaba, para kung gusto nyo maraming laman ay pa-slant ang pagkat nyo. Para pagtusok nyo ay madali siyang itusok kasi parang matalim. The same time, mas malawak yung open na area na lalabasan ng ugat. Yun lang talaga yung purpose nun, hindi dahil kailangan pahiga. Kaya ako kahit 5 months lang maraming laman kasi ganun lang yung ginagawa ko, pa-slant ang cut. Later. So eto na guys yung mga tinanim natin. Na-update ko lang kayo after 5 days. Hindi ko talaga to in-update nung after ng ating pagtatanim. Kasi ginabi na kami nun. So ngayon, after 5 days, kung ano yung itsura nila guys, yan na po sila ngayon. Ayan, nagkakaroon na po sila ng mga sanga at bagong dahon. So for the first month nila guys, hindi muna natin tatastasin yang mga tutubo na maliliit na yan. Dadami po yan. Ang gagawin nyo po, pagka tumubo na po yan, humaba na po yung main na yan, yan lang po ang ipa-priority natin. And then, itong mga humaba-haba na yan, pagka naglabasan po yan at naging sanga na rin, yung time po na yun ay kinakailangan nyo na po siyang tastasin. Kailangan ang energy ay mapunta sa laman, hindi po sa mga dahon at mga sanga. Kasi pagka pinalago nyo po yung kasaba nyo, yung ilalim niya ay liliit ang mga bunga, plus hindi po sila magiging matataba. Pero once na tinatanggalan natin yan ng mga sanga at main priority lang natin ay isang sanga, yun po yung magiging malalaki ang ating laman. Kahit 5 months, 6 months ay may laman na po. Kasi ganun lang po kami sa Japan. And then, kung makikita nyo, ito yung tinanim natin na melon. Ayan, so maliliit pa lang yung ating mga melon. Pero after 1 month or 2 weeks lang guys, makikita nyo malago na po yun. Napakalakas po niyan lumago. Tapos ito yung mga damo na nasa gilid, tinatastas na po yan dapat habang sila ay maliliit pa. Kasi kapag yan po ay humaba at naglakihan, yan po ay lalalim ang ugat at matigas na medyo mahirap ng bunutin. Tapos wag nyong hintayin magbulaklak kasi once na yan ay nagbulaklak, another problema na naman kayo. So ayan, naubusan kasi tayo ng pin kaya hindi natin napapaabot yung mulch film natin. Pero tingnan niyo po yung sa ilalim, napapanatili po natin yung moist. Napakarami talagang buto guys, kaya wala po tayong magawa dyan. Pero ang gagawin nyo kapag halimbawa lumalago na tong ating melon, hindi na po yan makakatubo kasi matatalo yan ng melon dahil napakalakas po lamugo ng kanilang mga dahon. Kaya hindi tayo mamumroblema dyan kahit mawasak pa tong ating plastic. Tapos tatabunan lang natin siya na ipa sa ibabaw ay maganda na po ang kalalabasan niya. So lahat po ng ating kasaba, napakaganda guys. Nakikita nyo yung kandila, ayan. Nakita nyo tinakpan natin at hindi sila nabulok sa ibabaw. Napakaganda ng kanilang pagkatuyot. So ganyan lang po yung gagawin nyo. Yan po yung maiwasan natin mabulok yung kanilang ibabaw at pasukin ng amag. Dito, ang natanim lang natin dito sa area na to ay 5 piraso dahil nga sabi ko sa inyo kailangan nila ng distansya pag tayo po ay magtatanim ng kasaba para hindi sila nagbabanggaan. And then ito yung ating mga melon, ang tataba na nila, 'di ba? Ganda yung ating pagkakagawa na ito. Yan po ay lalago dahil pwede sila lumago dito, pwede sila lumago dito. Marami silang gagapangan kaya maganda yung area ng pinagtaniman natin ng ating melon. Plus mulching na rin po yun ng ating mga kasaba. So ayan, ganyan na po yung itsura ng ating tinaniman dito. Tapos pagdating dito guys, nagtanim pa rin tayo ulit ng another kasaba natin. Dito naman sa area na to. Ayan, niluwagan ni Kuya Gio, ni Kuya Jepoy. Kasi dati guys, hanggang dito lang talaga yan, 2 hollow blocks lang. Pero dahil sinabayan nila tong avocado natin, ewan ko bakit hindi ganito eh. Pero anyway, good na rin kasi 2 yung kasaba na pwede nating tanim. Kung makikita nyo, yung magkasunod na yun isa, tapos dito yung isa dapat. Pero dahil may spacing sila, dun yung isa natin sa likod. So pwedeng 2 sana yan. Pero kung 5 months, 6 months lang natin i-harvest. Pero since dito tayo sa Pilipinas, ay pwede natin sila i-harvest ng hanggang 1 year para malalaki yung laman nila. So ayan guys, nakapagtanim tayo dito. Lahat ng ating natirang kasaba, dito natin sila tinanim. Hanggang dun po yan sa dulong-dulo. Syempre, nagtanim din po tayo ng ating mga melon. Ayan. Yan, nakita nyo. Pero hindi ko alam kung anong variety yan kasi mixed seeds yung melon na tinanim ko. So, pagdating dito guys, ang paggagapangan naman natin pakwan. So, makikita nyo wala ditong tanim.
Kasi ang plan ko dito ay pakuan ang itanim naman natin. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi sulok to, mas malawak yung paggagapangan nila ng mga dahon nila at pwede silang umakyat, pwede silang lumabas dito. Kaya yung pakuan natin, hinintay lang natin na medyo maglakihan bago natin sila i-transplant. So ayan guys, dito nakatanim sa gilid natin yung ating mga kasaba. At update ko na lang kayo next time kung gaano na sila kalalaki. Diba guys, ang ganda. Oh, wala kayong makikitang nabubulok dyan kasi na-sterilize yan ng lola nyo at syempre, para hindi sila pasukan ng bakterya at hindi siya magkakaroon ng amag. So ayan guys, next time update ko kayo sa iba pa natin pananim. Kami sa Japan guys, maiksi lang yung summer namin doon, 5 to 6 months lang ay pwede na namin i-harvest, although maliliit nga lang sila at payat. Pero doon sa may part ng Okinawa, medyo kayang mag-extend ng 8 months kasi hindi na ulan ng yelo doon at hindi masyadong nalamig. And sa area namin, kaya pa hanggang 7 months. Kaya pa namin paabutin. Pero alanganin na yun, dapat ay March pa lang, during taglamig pa, nagpupula na kami sa loob ng bahay using yung heater tsaka yung greenhouse para medyo ma-extend yung, kasi pagpapaugat pa lang 1 month na yan guys. So kailangan ay malamig na malamig pa yung panahon, pero sa loob ng bahay namin nagpupunla na kami para umabot ng harvest pa. Kung gusto namin merong laman yung harvest natin. Pero dito ayan guys, meron tayong mga harvest after 8 to 1 year. Pero sabi ko sa kanila pa isa-isa lang. Tapos yung ano nila, itutusok na lang ulit nila para hindi masayang. So yun guys, update ko na lang kayo kung ano pa yung mga tinanim natin dito sa ating garden. At malapit na tayong matapos kasi ang gagawin naman natin next time ay magbabalot na tayo ng ating lupa para hindi na tayo problemado sa ating mga damo. So yun lang.